Draw. Yan ang hatol sa comeback fight ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao laban kay Mario Barrios. Aminin natin, at age 46, meron pa talagang meron pang angas ang ating lolo. Alam mo, sa lahat ng boksingero, sa totoo lang, si Pacquiao lang yata ang kahit kailan hindi ako kinabahan pag lumalaban at nagboboxing. Alam niyo kung saan ako sa kanya kinakabahan? Pag ini-interview. But that is another story. Pero dahil nabugbog ang Pilipinas ng 3 bagyo at dahil season or panahon ngayon ng habagat, mukhang ang resulta draw din, as in drawing ang mga lintik na flood control projects ng mga LGU. Bilyong-bilyong piso ang ginastos, pero palpak, may flood, walang control. Ang exception lamang dyan ay ang Marikina, so congratulations sa Marikina. Let us give credit where credit is due. Pero ang credit ng bansa, tataas na naman ba dahil sa almost 6.8 trillion ang ating budget? At eto na nga, tulad ng mga infrastructure projects, mukhang nagkaroon na naman ng insertion. Sabi nila 142 billion daw dito para sa 2025 ng ating national budget. Kaya naman pala mas okay maging senador kaysa maging boksingero. Kasi tingnan mo si Pacquiao, 1 billion piso ang kinita niya, pero inabot siya ng 120 punches. Ang naiuwi na Pacquiao, ganung halaga lamang. Samantalang 12 bilyon, allegedly, ang naiabot ni Cheese sa teritoryo ng kaibigan niyang si Senator Villanueva. So from budget insertion to down payment sa next election, parang hindi matapos-tapos ang problema ng linggong ito, At ang daming plot twist. Eto na, kanina lamang yung articles of impeachment, itinumba nga ng Korte Suprema. Sabi nga ng Korte Suprema, unconstitutional daw. So ang tanong, makakatayo pa ba ang House of Representatives? O tuluyan na silang mana-knockout. So kayo, ano ang hatol nyo rito? Draw pa din ba? Tabla ba? O ang bayan ang mati-PKO? Buti na lang, tama ang basa ko doon. Ako po si Ed Chico, magandang gabi at welcome po to Politico Talks. Ako po ang magiging referee sa magaganap na bakbakan ngayong gabi. At ang ating pong mga ringside judges, syempre, ipakilala na natin, Unahin na natin ang ating resident journalist fact-checker na walang iba kundi si Ma'am Micho Villanueva. Magandang gabi sa inyo, Ma'am. Magandang gabi sa inyong lahat. At sabi mo nga, 3 bagyo ang dumating sa atin. Si Crising, si Dante at si Elmo ngayon ang bumabanat sa atin ngayon. Pero mas maganda weather ngayon. Pero alam mo, pinapanood ko itong previous shows, si Mama Michu, ang bagyo talaga ang dating. Wow, napakahirap interviewin. And of course, kasama din natin ang bigatin, heavyweight sa strategy at public affairs, ang kinikilala ng lahat, walang iba kundi si Miss Malu Tikia. Magandang gabi po, Ma'am Malu. Magandang gabi, Ed. Natutuwa ako, pangalawang pagbisita ko dito sa inyong show. Mainit na gabi dahil mag-uusap tayo ng boxing. Oo nga. Ma'am, alam niyo, ang pagbisita dito parang pag-ibig. It's lovelier the second time around. Tingnan natin. Ma'am Tikia, may tanong muna ako. Huwag kayong magagalit, ha? DDS daw kayo. Ayan, sinasabi ng mga tao. Ano po ba talaga? Hindi ako DDS, pero siguro sa desisyon ko, medyo pumapaning ako kay Duterte. Pero hindi ako kasama doon sa DDS na grupo. Pero mas pogi yung kanyang sinusuportahan. Si Isko Moreno, mayor. Bata, pogi. Oo. Huwag niyo sasabihin trapo si Mayor Isko, ano siya, pot traps. Joke lang po yan. Okay. At syempre po, kasama din natin, no political butterfly and stinging like a bee. Akala mo lightweight physically, pero mabigat ang mga birada. Kaibigan ko po to, magaling na abogado. Sobrang galing nito, kahit wala kang kaso, pwede kanyang hanapan. So stop, look, and learn from Attorney Luke Espiritu. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Oo. Ed, surprise ako, ikaw ang host. Alam mo, hindi nila alam, kaibigan tayo, matalik tayo magkaibigan. Kaya mawawala angas ko dito. Pero pangalawang beses mo na dito rin. Oo nga, Michu. Pero share ko lang sa inyo, just so you know po, nung nakaraang eleksyon, si Attorney Luke lang po ang kandidato pagka-Senado na talagang in-endorse ko. Kahit alam kong talo. Pwede. Biro lang po yan. So, diretso na po tayo sa ating pong Politico Quickie o yung tinatawag nating Poke You. So, mapapoke you po kayo sa gabing ito. So, ang mabilisang punto ninyo sa political issue nitong buong linggo ay ang mga sumusunod. Una sa lahat,
Hindi ba, ang labanang Baste versus Torre. Umpisahan na natin sa ating main event, hindi ba? Pinapakita natin on the one hand, ang matikas na si Sebastian Baste Duterte at syempre ang kanyang kalaban, si Nicanor, the General Torres III. Roll the tapes. Ang position pero kung suntukan tayo, kumakaya, bita. Ganun lang. Tama-tama dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sunduan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor. Marami tayong may raise na one. Ayan. Ang tanong natin dito, no, ano kaya yung tsansa na matutuloy ito? Kasi lahat tayo, aminin mo, na-excite talaga, no? Kasi ika nga, inaabangan natin itong mga pangyayari na ito. Kasi kung iisipin nyo, no, sinasabi nila, parang mana daw si Baste doon sa kanyang tatay, ano? Kung sasang-ayon tayo dito, sa sinabi nga ni Jerry Gracio, ang tanong dito, Attorney Luke, excited ka pa sa laban na to? Alam mo, Ed, hindi naman ako natutuwa dyan eh. Alam mo bakit? Kasi yan ang empty bankrupt politics ng mga political dynasty. Although marami kang hindi kinakatuwaan na napapansin ko. Marami, oo. Specifically, anong problema mo rito? Problema ko dyan, hindi lang yan Duterte. Tanda natin, kapag si Robin Padilla, suntukan din ang gusto. At wag tayo makalimot kay Alan Peter Cayetano at saka kay yung isang senador din na niyaya niya ng suntukan sa loob ng Senado. Trillanes. Hindi, si Subiri. Si Subiri. Si Oo, yung latest. gusto niya yun Hindi na ngayon labanan ng diskurso ang politika natin. Hindi naglalaban ng patagisan ng talino, debate, suntukan na lang. So talagang bumagsak na sa lusak ang politika natin. Hindi naaabot dyan. Oo nga, Mama Micho, ano sa tingin mo? Kasi sa Davao City, Davao International Airport, sumakay ng Scoot, yung private, sa commercial na trip from sa Davao to Singapore. Yung kalaban, Duterte, Baste, ay nandoon ngayon sa Singapore. Ibig mo sabihin na duwag si Kuya? Hindi daw, kasi alam mo naman, yung mga macho-macho na yon, nagbigay din siya ng kondisyon, di ba? Marami yata kondisyon na kailangan magpa-hair follicle muna o mag-declare muna si President Marcos na, lahat na elective officials, magpa-hair follicle. Pataputa doon ang usapan. So, ibig mo nga sabihin na takot sa tingin mo? Hindi, ang tingin ko dyan pamachuhan ng pataasan. Sasabihin ko ba? Pataasan ng ihi? Mga macho kayo itong mga macho. So far, sino yung mukhang mas mataas sa tingin mo? Mabaho sila pareho. Ma'am, naniniwala ka ba mabaho sila pareho, Ma'am Malu? Well, depende yan sa kung sinong umaamoy. Yung iba, ang feeling Gutter nila... politics, sabi nga ni... Gutter politics. Ako Kaya sumasang-ayon mabaho. ako dito, no? Pero, nagsalita ang GAB, ang Games and Amusement Board, na ilagay nila daw sa tama, no? Nagseryoso at nakita natin nag-shadow boxing at nag-training. So, tama yung isang banda na pareho silang public officials. Huwag natin dalhin doon sa ganyan. Kung gusto nyo mag-iskrimahan, dapat dalan nyo yung alay tuntunin at saka yung pagiging mayor at pagiging chief PNP. Ngayon, kung gusto nyo talagang pikuna kayo sa isa't isa, di siguro hindi mo na kailangan sa Araneta. Magkita na lang kayo sa kanto Sa at sa di ba? public, Isang suntukan, parang ganon. Pero yun nga lang, makakababa ng uri ng Pero pagiging mali din si GAB, leader. yung GAB, Games and Amusement Board, Oo. mali din sila eh. Bakit? Ba't sila pumatol? Ang GAB is professional. Oo, tama ka doon. Hindi pang amateur yan. Pero ma'am, kahit si Senator Lacson, sinusuportahan niya, hindi ba? Hindi. Ini-endorse niya daw, lang balita. siya. How do you say that? Marites.
na may marites lang sabi, may Nakianggulo credible sa balita. source. Oo. Na merong isang tycoon na may-ari ng casino operations ay nag-o-offer ng venue, free venue. Ikaw, Atty. Luke, kung sinabihan ka na suntukan tayo, anong magiging response mo kaya? Tagisan tayo ng talino. Yun. Syempre, hindi Labanan sila tayo ng talino, mananalo sa'yo. pare. Screamahan kayo ng Alam mo, talino. sa talino tayo maglabanan. Hindi kasi sila mananalo. Alam niyo pa, true story, si Atty. Luke, nakakasama ko sa hearing dati yan. Hindi pa nag-uumpisa yan, panalo na eh. So, ganyan ang pangalan niya Pumasok talaga. pa lang sa korte. Oo, pumasok pa lang sa Talaga korte, naman. hindi ba? Pero ito, maganda, dumako tayo sa ibang usapin naman, ano? Featherweight division naman tayo. Dahil nangangayayat na raw, no? Butot balat na raw, na parang feather ang father ng mga DDS. Ang nasa red corner, of course, ang ating former President Rodrigo Duterte. At ang nasa blue corner, yun namang mga tao na tutol sa interim release niya. No? Just so you know, sa Rome Statute po natin, pinapayagan ng isang akusado na mag-file ng petition for an interim release. Para po sa ating mga kababayan, kapareho po yan nung tinatawag po natin na petition for bail. At ang laging ground dyan para pagbigyan ka ng ICC, yung katotohanan na pag pinalaya ka, hindi ka tatakas. Kasi yun yung issue dyan, na baka hindi ka nila mahanap. Atty. Luke, sa tingin mo, sakaling payagan ng interim release, sa tingin mo ba hindi na magpapakita ang dating Pangulo? Para sa akin, political ang victory. Kahit man hindi yan tatakas, so the mere fact na nag-grant ang interim release, that will be used as political plus points ng Duterte forces. And parang propaganda win na rin nila. Diba? So, at the same time, alam mo, pinapauso ng mga Pilipino ang ginagawa dito sa Pilipinas. Tulad ng sinasuggest ni Alan Peter Cayetano, kahit daw house arrest na lang. Parang tulad lang yan ng hospital arrest sa atin eh. Di ba? Kahit na Minus non-bailable the ang crime. neck brace ba yan? Minus the neck brace. Pero umaarte na rin. Di ba, umaarte na rin. Nung tinanong siya, who are you? I am Rodrigo. Ganon na siya, Talaga umaarte namang na. matanda na yun. Ganon ang boses ng Bakit pa matatanda. sa Pilipinas sasabihin niya, Macho. Naku, napakalutong eh. Ayoko na nang sabihin ang pinagsasabi sa Pilipinas. Malulutong May eh. bagong development. Yung si Kaufman, yung defense lawyers, na pinadidelay din ang kanilang petition sa Natuto ICC. sa Pinoy. Sa, jurisdiction, ang pinaka-latest. Tapos, ang sabi niya, kung gusto ni President Marcos makipag-usap sa akin, so he can listen to me kung bakit hindi threat sa Pilipinas ang pagbabalik daw. As if naman may invitation. Pero kasi di ba sinasabi mo nga, Atty. Luke, sa tingin mo, politika ito gagamitin nila. Hindi ba pwedeng normal na reaction to sa isang tao na matanda na pagkatapos, ika nga, syempre gusto niya makalaya. Mamalo na sa tingin mo, ito ba ay politika? Gagamitin ba to ng mga Duterte? Or is this actually a legitimate request from someone who feels weak and sick? Oo, kasi unang-una, matanda na. Pangalawa, illegal naman talaga yung rendition na ginawa. Dali mo na siya dito sa Pilipinas para filean ng korte dito. O anong kaso? Naalala nyo si Imelda, di ba? Supposedly, hahabulin. Si Duterte mismo nagsabi, hindi, wag na, may edad na yan. So, yung mga ganitong bagay, respetuhin natin siguro yung ating bansa, ano yung alituntunan sa ating bansa, imbis na i-resolve mo yung issue sa ating bansa sa labas. So sinasabi mo, illegal yung arresto niya at illegal ang pag-handover ng custody sa Yun ang aking ICC? punto doon. At yung ICC, walang jurisdiction sa atin. Alam mo, meron ako, Sige nagtataka po, lang Ma'am ako. Michu. Nagtataka ako, bakit hindi nila, di ba may Philippine Embassy tayo sa Netherlands? Oo. Pwede naman Pwede doon sa Philippine doon. Embassy. Pero di ba meron tayong policy na ang sino mang Pilipino, dapat tutulungan mo. Legally, o mga physical needs, o what. Bakit hindi picture ng Philippine Embassy natin? Kasi kontrolado nga. I mean, that's part of their job. Protect Filipinos in distress. Kaya nga may batas tayo na Filipinos in distress, di ba? So, alam natin, Mami Chu, na ang pinag-uusapan natin dito, international law. Ano? Yes. I don't think that the nationalistic argument should apply here. Ito ay crime against humanity. Yeah. Kumbaga ba, nasa mataas kang level, pare, yung gusto kong sabihin sa kay Duterte. O kaya kung sino man ang makakasuhan dyan. Ang ka-level mo dyan ay si Hitler. Ang mga naglitis kay Hitler, hindi naman Aliman. Ang naglitis kay Hitler ay mga Amerikano, mga Ruso, pero walang question. Dahil crime against the entire humanity, ang buong mundo ay interesado dyan, hindi nasyonalismo ang argumento dyan. Pero, Atty. Luke, 6 million yung namatay.
kay Hitler. Ito, kung, paano maging crimes of humanity matter of numbers Ay, pala hindi. yan. Mahirap yun. 30,000, mas Kasi maliit. sinisweep mo. Ay, hindi rin 30,000 Teka ha. muna, 30,000 ako ang mas maliit. Tanungin muna. Ako ang referee dito. nga pala. Hindi tayo matatapos. Kami na nag-boxing, Kayo no? talaga, ha? Pag hindi natin to tinigil, magiging crimes against the show naman ito. Dahil kailangan natin magpatuloy. Ang dami natin topic. Ito Teka, naman, teka women's muna. boxing. Sige po, Mami Chu. May kasabihan na one life is lost, is one life more, di ba? Hindi mo not one life is dispensable. Ayun, oo, napakaganda. So, tayo po ay dadako naman sa women's boxing this time. In the red corners, of course, we have the Vice President, Sara Duterte. And in the blue corner, si Auntie Claire na may suot pang tampipi. So, roll the tape. Namin na taon-taon na lang na ganon, pero wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT, at yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos. So, sa labanan ng VP Sara at Auntie Claire, although alam ko na kung ano ang isasagot ng ating mga piling panauhin, ano? Attorney Luke, kay Nino ka? Kay VP Sara ka? Kay Auntie Claire? Wala akong kinakampihan kay Marcos o kay Duterte. Ako ang kinakampihan ko ay ang masang Pilipino, manggagawang Pilipino. Ako ay labor leader. Lahat yan kinukontra ko. Paano po yung masa parang kampi sila kay Duterte at kay BBM? Kung may troll farms ka ba naman eh. Diba? Pero alam mo, kapag ang masa, inabot nila yung sinasabi nating class consciousness, wala yan. Hindi, yan ay personality politics. Yan ang problema sa ating politika. Yung dinidefine natin ang ating political principle simply by supporting Duterte or supporting Marcos. I think I've shown that I don't support any of those personalities. I support issues. I support workers' rights. Hindi yung pro-BBM, pro-Duterte. Binobola na nga tayo ng mga personalidad na yan eh, di ba? So, kumbaga, Tony Luke, hindi sila tabla disqualified para sa'yo, ha? Para sa akin, ganyan ang dating. Ang naglagay sa lusak sa bayang Pilipinas, ang personality politics. Fans club tayo. Nagiging fans club. Bago ako pumunta kay Ma'am Malu, kay Ma'am Michu muna, gusto kong marinig. Kay Nino po kayo kakampi dito? Red corner or blue corner? Wala. Neutral ako dyan. Pareho silang mali. Kasi dapat na sabi ni Attorney Luke, ang problema, ang atakihin, hindi kayo naglalaban, hindi kayo nagsasabong, kayo nagbaboxing. Yung masa nga nagsasuffer sa baha. Kaya nga nakakatraffic dahil sa baha. Mga tao hindi makabili ng mga pagkain. Marami pang nasa stranded na mga paano, eskwela, suspended. Tapos walang trabaho, walang kita. Bakit kayo nag-aaway na walang kabubuluhan? Oo. Mama Lu, ikaw, ano sa tingin mo? Ako wala akong kinakampihan. Ang akin lang, predictive naman yung bagyo. May talagang dumadaan na 20 na bagyo sa atin taon-taon. Bakit walang plano? Bakit walang implementasyon? Bakit parating nahuhuli? Ano yun? Tinitingnan mo yung ulan, papatak ba? Saan ba pupunta? Hindi ba dapat kailangan handa sila? Pero Mama Lu, di ba sabi nila, yun daw bagyo parang pag-ibig yan eh. Yung kahit may pag-asa,
hindi ka pa rin daw sigurado. Kaya daw mahirap planuhin, hindi ba? Oo, pero- So sa tingin mo, sino ang may pagkukulang dito? Taong bayan ba? O Ay, is this hindi. something, sinong may kasalanan? Kasi lahat ang taong bayan nagtatanong, ganito na lang ba tayo? Hindi, meron Tuwing din tayong fault sa mga meron garbage. rin yung Yung tama, improper tama sa issue garbage doon. O No? anong grado ng BBM administration sa kanilang pagresponde sa problema na Ano ito? ang- Grado nila? Ay, sa akin bagsak. Kasi dumadating na yung ungos, tumataas na yung tubig. Wala pa sila, hindi sila Ma'am, nararamdaman. noong panahon ni Duterte, ano naging grado Ay, babalik niya? ako sa panahon ni FBR. Panahon ni FBR, may mga truck ng mga militar, lumalabas ka agad. Preposition. Kahit anong baha o rally na walang sasakyan, nakikita mo sila. Kaya ito, nagtataka ako, bakit walang gumagalaw? Ma'am, yung daw panahon ni Duterte po, how do we compare? Yung panahon ni Duterte, nararamdaman mo siya kasi dun sa NDRRMC, nagmi-meeting, nakikita mo, at saka gumagalaw ka agad. Yun lang yung diferensya. Kasi ang sa akin, mahalaga yung matulungan natin yung ating mga mamamayan. Yung tama lamang, patas lamang ang serbisyo. Kasi kung ang serbisyo kumukuha ng Alaskan crab, doon sa panahon na umuulan at bumabagyo, isa tingin ko yun maling-mali. O yung serbisyo na bigla kang nakita na nagdadala ng kung ano, humahalik ka sa bata during bagyo. Yun ang talagang maling-mali. Sumasang-ayon ako kay Atty. Luke yun. Yun, personality. Nakita nyo first time, nagkampe Oo. si Atty. Luke at si Mama Lu. Pero sa heavyweight naman po tayo, dahil eto, bigatin talaga yung laban na ito. Of course, sa red corner, ang ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. At sa kabila naman, sa blue corner, si President Donald Trump. Alam mo, si Donald Trump, binobola niya ang presidente. Sabi niya, good negotiator ka, bata. O bakit ka mo? Kasi di ba nung pumunta doon ang Pangulo, nakakapagpatawad siya ng 1% doon sa 20% na tarifa na dapat ipataw dapat ng US sa mga produkto ng Pilipinas. Sa ating po mga kababayan, yung tarifa po, yan po yung buwis sa mga pumapasok po dito na produkto. Ang tawag dyan ay external revenue. It's also a source of income para sa gobyerno. Atty. Luke, ano masasabi mo dito? Kay Nino Kakampe? Pareha silang mga luko-luko eh. Uto-uto tayo, di ba? Ginagawa tayong uto-uto ng mga Amerikano. Pinatawan tayo ng 20% na tariff. Mula 17, tinasa Trump. 17, oo, Yan ba ang April. kaibigan? Doon sa mga naniniwala na mahal tayo ng kano, yan ang pinakita ni Trump. From 17, ginawang 20% ang taripa. Ibig sabihin, pag nagbenta tayo sa kanila, nag-export tayo, magiging mahal doon. Mas hindi bibilhin ng mga Amerikano yung ating mga ini-export. Masisira ang export natin, product. Oo. Pero sabi ni Trump, sige. Pumunta si Bongbong doon. Sabi ni Bongbong, Boss Chip, 20, ang mahal naman ng taripa mo. Sabi ni Trump, bawasan ko ng 1%, 19 na lang. Pero sabi ni Trump, ang papasok ng mga produktong Amerikano, free walang Open taripa. market. Sabi ni Bongbong Marcos, approve. Sabi ni Trump, that's my boy. Pero sa usaping ito, tanong ko lang, pag nag-rally kayo, kay Ninong FEG yung gagawin mo at susunugin? Kay Sa Donald kanila na Trump ba? lahat. Sa kanila, Oo, sa kanila na lahat. Damay na, karambola. Damay-damay na. Correct ko lang si Attorney Luke, ha? Yung zero tariff na sinasabi niya, hindi binigay yung tayo nag-offer noon. Kasi Tayo Mas masama. we want to attract Mas investment. masama. Mas masama. Pero I mean, may mga hindi sinasabi sa ating negotiations. Dinidiscuss lang nila openly yung ganyang mga figures. Pero behind yung bigger picture, yun ang hindi masyado publicized. Ma'am, Kasi disappointed kailangan ka ba? Disappointed ka na nag-offer siya ng 0% tapos tayo ay nakatawag lang ng 1%? Merong at the back, pwede nating hulaan, speculation, at the back of the mind of the president. Sige, padadamahin kita. Dama. Di ba sa dama, larong dama? Kala mo, tuloy-tuloy ka na. Capture ka ng kabalaban mo. Pero in fairness sa Pangulo, hindi ba, so far, sa loob ng 3 taon, may mga pumupuri sa kanyang foreign policy, di ba? Sinasabi niya, independent foreign policy daw. Yeah. Hindi siya pumipili kung sino dapat kilingan. So sa usaping ito, Mama Lu, ano sa tingin mo? Ay, sa tingin ko, ang BFA, Most Favored Nation, EDCA, lahat, platform for the positioning of Tomahawk missiles, hindi ba yun greater than 19%? Kaya ang tanong ko, sandali lang, hindi ba naka-offer na kami sa inyo, Amerika, ng gusto nyo, binuksan na namin ang bansa namin, tapos kayo 0, kami 19.
O, sinong bibili ng mga American-made cars? Ordinary? Yung constituent attorney Luke? Middle class? Hindi. Yung mga politiko't mayayaman. So, sinong pinapaboran mo? Ako, hinihintay ko yung listahan ng produkto na maaapektuhan. Kasi ang Pilipinas, 99% yan, MSME. So, yung dambuhala, pakialam ko dyan sa trade negotiations nyo. O, ngayon, ang tanong ko, sino sa mga kaalyado ng Pangulo ang bebenepisyohan ng ammunition facility sa Subic? Yung mga ganito, kailangang i-reveal mo kasi mag-i-impact yun sa ordinaryong mamamayan. Yun nga yung sinasabi, hindi ma-publicize dahil national security. Oo. Kasi pharmaceutical, open market, Kaya nga. mumura ba ang bilihin ng gamot? Anong gamot? Diba? Ang alam ko nga dyan yung ating FDA, Food and Drugs Administration. Captured na yun. Oh, I mean, yung sa ibang bansa, sa US FDA, allowed na. Sa atin, baka hindi allowed. Hindi pa. Mas matalino sila sa US FDA. Kaya hindi bumababa yung ating mga medicine. Kasi itong FDA natin, nagmamalaki. Ay, titingnan mo na, ilalab test mo na namin kung... At saka, di ba sinabi ni Presidente, do not blame me. Sino Presidente? It Trump? was, ni Pangulong Marcos. On what? Na it was imposed. Ay, akala ko ba yung magaling kang negosyante? Pero anyway, Diba? hindi matapos-tapos ang issue dyan. In fairness sa Pangulo, kung titingnan mo yung comments sa social media, may mga nagsasabi, he did a great job. May nagsasabi rin, wala naman siyang magagawa because against Trump, he can basically bully his way. Pero ito, magandang usapan na tunguhin natin ngayon, Kasi alam naman natin, ito ay mula sa executive, ito yung heavyweight division na. Dahil ang 2 sa 3 sangay ng pamahalaan, nagkahatulan. Sa red corner, nandiyan ang judicial branch, of course, yung Supreme Court. At sa blue corner, ang legislative with the House of Representatives. Ano ang hatol ng Korte Suprema? Unconstitutional ang articles of impeachment kay VP Sara. So para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ibig sabihin, mag-aantay sila ng lapse ng 1 taon bago mag-file ulit. So that should mean sometime in February of 2026. So kayo Mamalu, unahin na kita this time. Tama ba yung desisyon ng Korte Suprema? Kumakampi ka ba? O ikaw ay kampi dito sa House of Representatives? Ay, hindi ako talaga kakampi dyan sa House of Representatives kasi talagang binabaliktad lahat kahit rules nila. Kumakampi ako ako'y bumabati sa Supreme Court kasi matagal na yung nahaing sa kanila. Nagdesisyon sila, napakagaling nung strategic timing. Biro mo, Biyernes ngayon, sa Lunes, magsosona. Nagkaroon ng ruling na hindi magkaintindihan ng tao. 97 pages po yan. Hindi ko pa nababasa. Ang nakita ko lamang, yung 7 requirements for an impeachment to go through. So napakaganda nung desisyon. Desisyon niya ni Senior Associate Justice Leonen. Ponente. Siyang ponente. Who, by the way, is seen as a progressive Hindi siya member of the Duterte, Supreme Court. Appointee siya ni former President Pinoy. Oo. The late At Pinoy. yung only appointee ni President Marcos, si Justice Villanueva, bumoto pa dun sa unanimous decision. So ang akin lang, basahin natin pakinggan natin bago tayo humusga kasi ito yung Supreme Court natin. Ika nga, pag nagkagulo yung 3 branches, ang referee, katulad Supreme ni Court. Attorney Ed, abay si Supreme Court. Final arbiter. Hindi ko na muna tatanungin si Attorney Luke kasi baka alam naman sasabihin nito wala siyang kinakampihan. So pampainit pa lang yan sa ating pong pagbabalik. Siyempre yung main course naman, yung ham and cheese, tungkol ito sa pork na isiningit ni Cheese sa national budget. Kasali ang opinion ninyo sa pagbabalik ng Politiko Talks! Muli po tayong nagbabalik sa Politico Talks at ang maganda nito, wala na ho tayong commercial. Ibig sabihin, wala pa tayong sponsors. Pero naniniwala ako after some time, naku, pipila sila sa atin. Pero dumako na tayo sa ating politaktakan. Ayan, medyo tongue twister siya. But it's important for us to discuss this. Sabi nga, float like a butterfly, sting like a billion. Yan daw ang strategy ngayon ni Senate President Cheese Escudero sa pagpasok niya, yung pag-insert niya ng 142 billion pesos
sa 2025 national budget. Alam naman natin kasi, di ba, bago ang Senado ngayon, bago ang Kongreso, syempre kumukuha siya daw ng suporta para siya ay manatiling Senate President. So parang uppercut lang na hindi nakikita ng kalaban, referee at ng taong bayan, may clean hit, walang bantay, walang replay. Ang tanong, sinong natumba? Tayo na naman. Kumbaga, di ba, parang Floyd Mayweather lang yan eh. Laging panalo kahit hindi mo ramdam kung papaano. Ibang klase maglaro ang mga politikong ito, hindi ba? Taong bayan ang ginagawang sparring partner habang sila ay kompleto sa headgear, groin protector, at tayong mga karaniwang tao, hubad sa serbisyo, kaya siguradong knocked out. At dahil nga pagdating sa boxing, it takes a corner to raise a champion. Panalo rin lahat ng nasa corner ni Cheese. Unang-una na ang corner ng Bulacan na teritoryo ni Villanueva. At dahil dyan, narito ang mga opinyon. Ang opinyon ng ating mga minions. Grabe! Yan lang ang nasabi ni Senator Soto. Buti hindi yung hachichi, di ba? So, yun ang nasanay nating reaction niya. But I would assume talagang nagulantang din siya dito. Sabi naman, more than nakakasama ng loob, nakaka-alarm. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, na alam naman natin, palaging naa-alarm. At ito pa mula naman sa ating mga kababayan. Sabi ni Moss, anong masasabi nyo na nagpasok ng 142 billion pesos si Cheese Escudero sa 2025 national budget? Saan kaya ito napunta? Napunta para siguro matupad ang kanilang mga pangarap. So let us go now to the talk points. Unang tanong, Attorney Luke, paano ito nakalusot? Kung naging senador ka ba, hindi mangyayari ito? Hindi pa, bagong senador yan. Kung nanalo siya. Pero Yan nga yung 2026 reason kung bakit ang Pilipinas ay umaabot ang utang ng trilyon-trilyon. Nagsimula kay Duterte yan, na 14 trillion. Pagkatapos ni Marcos, magiging 20 trillion projected ang utang ng Pilipinas. Napakataas ng debt to GDP ratio natin. Interest pa lang, hindi natin nababayaran ang ating utang. Dahil sa pagpapalobo ng budget, yun pala, ang ginagawa sa budget ay nagiging source ng corruption. Ayon sa isang kaibigan ko, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, pero siya ay credible, 1 trillion pesos every year ang nawawala sa korupsyon. Dahil sa mga congressional insertions na yan, na mga mambabatas ang siyang kumukuha ng mga SOP, kung saan sila kumukuha ng SOP. Tanungin nyo si Mayor Magalong kung ilan ang porsyento ng budget ang napupunta sa korupsyon na yan. Merong conservative estimate na 20%, may umaabot sa 40% of the national budget na pupunta sa korupsyon. So, yan yung reason. Yan sa mga congressional insertion, na kung saan pinamumudmod ang pera ng taong bayan na parang kanilang mga private monies, tapos siyempre merong kickback yan. If I'm not mistaken, di ba ito yung dahilan kung bakit tinanggal yung PDAF, tinanggal yung Countrywide Development Fund? Kasi nagagamit sa pamumulitika daw. PDAF, may ruling ang Supreme Court dyan. It's illegal. It's unconstitutional. Kaya nga, ginawang line item. Doon pinasok ang mga insertion sa line item, not unless ma-veto ng President. Kaya ikaklaro ko lang, yung 145 billion na yan, yung 2025 pa yan. Last year pa ginawa. Kaya nung pending sa Supreme Court. Kina-question dahil sinain into law ni PBBM. At may mga veto siya. And most of those vetoed items, yung line item na mga insertion na pinasok doon, panay DPWH pinasok. Pero hindi man ako bilib kay Sara. Kay Senator Risa. Kasi she was part of the whole process. Si Senator Tito Soto, pwede pa ako maniwala kasi wala siya sa loob. Hindi niya. Pero alam niya nangyayari yun. Pero di ba numbers game na yan naman yan? Paano kung talo ka ng majority? This is money. You cannot just say numbers game. You can say that to impeachment, but not to our money. That's taxpayers' money. Tama. Ano sabi mo, Attorney Sa tingin ko, Attorney Ed, kailangan i-disclose sa taong bayan lahat yung insertions na yan. Para yung liquidation by certification. So, ang tinitingnan natin sa 20th Congress, magbabago ba ang budgetary process? Pangalawa, magkakaroon na ba finally ng liquidation? Alam mo, nung nandun ako sa Senado, 8th Congress, talagang lahat resibo binibigay. Pangalawa, linilista. Ano ba yung mga congressional fund, tawag at that time. So itong nagugulat tayo, biro mo, July ngayon lang natin nalaman. At kaya natin nalaman dahil sa iskrimahan sa Senate Presidency. May naglabas talaga niyan. Ngayon kung linabas nyo na, ilabas nyo ng lahat para sa taong bayan ng aming matingnan
Katulad ng ginawa ninyo, so many sa Bulacan, so many vote-rich areas, so many sa Cavite. 3 billion care of Senator Go. Hindi ba dapat yan? Number 1, public disclosure. Para malaman ng taong bayan, saan pumupunta ang ating taxes? Alam mo, Malu, meron ng admission sort of. To si Speaker Romualdez, di ba sabi niya, let's open the BICAM. Kasi yung naging third Congress na ito, itong BICAM Doon nagka-magic. Yun nga, nagalit si President Marcos. Sabi niya, badly mangled itong aking national expenditure program dahil sa mga insertion. Hindi niya nakilala. Kaya nga, ang challenge ngayon sa 2026 budget, mag-submit ka ng NEP ng August, stick to it. Yes. Kasi naiiba yung priorities ng bansa. Pero in fairness, hindi ba naman nakakatulong ito dahil mga proyektong infrastruktura ito? And besides, Depende. hindi daw kagaya ng Countrywide Development Fund, ito naman daw, hindi naman daw nahahawakan ng mga senador Attorney Ed, at kongresista ang pera. Sabi nila sa yung interview. Sinabi ni Attorney Tsaka wala ng countrywide. Yung kay Mayor Magalong, 40%. Ang nawawala. Kuminsan pinapark yung budget sa isang district. Ang masama pa nito, So malaki kickback. Attorney Luke. Kung dati, pagkatapos ng proyekto, saka ka ibibigyan. Ito before. Ngayon, Bago pa lang. Advance ibibigay na. So, pangalanan nga natin. Meron ba kayong substandard kilala? Gusto mo ipangalanan natin? Baka ma-technical knockout naman. Oo. Sabihin lang natin, allegedly. No, but seriously, sa tingin niyo may pananagutan ba yung mga kongresista at itong mga senador sa ganitong klaseng kalakaran na naglalagay sila ng insertion? Technically, under the law, Attorney Luke, is there any problem there? Or is this actually a perfect circumvention of the law? Yeah, it is really illegal. But you know, in this country, it is part of the system. Ang sistema ng ating gobyerno, ng mga political dynasty, umiiral ang mga dinastiya precisely because ang kanilang means of accumulating money and wealth and capital really comes from public funds. That's the primary. Ang kailangan dito, accountability. Di ba yun ang mga impeachment na accountability ng mga officials. Pero marami na naman daw nakulong, hindi ba? Kaya mag-file ka ng complaint. Kung alam mo, may nalalaman ka mag-file ng complaint sa korte, sa ombudsman, ang dami mo pa-filean. Kinasuhan hanggang ngayon, hindi nakukulong. Sino? Sino po? Marami. Dapat may perpetual disqualification. Name one. Sino na perpetually disqualified? Natatandaan ko lang yung sa campaign Yung Tsaka yung mga maliliit sa mga LGU, mga di ba? barangay, sa level ng city mayor, wala. Ang Provincial, corruption hanggang barangay. Hanggang barangay ngayon, ang corruption. tatanong ko, kunyari dyan sa flooding, di ba 5,600 flood control? Yung last zona, nasan? Pero ito ba, kasalanan sa tingin mo ng ehekutibo? Or kasalanan ng mga senador? May control ba ang Pangulo sa ginagawa ng mga senador at kongresista? Ngayon lang ako nakakita ng Pangulong walang control sa budget. Di ba? Dati talagang sinasabi, hindi yan kasi ito ang aking priority. Talaga nag-uusap. Ito, parang ginibway niya kay Speaker. Hindi naman kayo anti-BBM lang, Mama. Ay, hindi naman anti-BBM. Meron naman ledak May ledak. May ledak, pero ang akin lang, sandali lang, ito yung NEP ng Pangulo. Sundin natin. At kung magbibir tayo, siguraduhin yung hindi lahat pabor sa congressman o sa senador. Kasi hindi natin nakikita yun. Kaya Pag nakita mo yung listahan ng public, DPWH ngayon, dahil line item, parang si DPWH district engineer, hindi secretary. Ayun lang. So, mga kababayan, sasabihin ko sana mga kabilyonaryo, kaya lang ilan lang kayo. Diba? So, alam kong nag-iinit na din kayo kung saan man o kailan man kayo nanunood. So, tuloy-tuloy lang ang pagsalin ninyo sa ating diskusyon. At gamitin ang hashtag #PoliticoTalks para sa inyong mga opinyon. Pero, Attorney Luke, medyo kalma lang muna tayo, ha? Kasi medyo natetensyon ako sa iyo, masyado kang mainit magsalita. Dahil meron tayong bagong segment dito sa Politico Talks, I'm so sorry, ang Post Office. Hindi ito sulat, kundi literal na post ang pag-uusapan natin. Post sa internet naman ang ating ilalabas. At narito ang mga bunot natin ngayon. Mas maganda siguro hugot. Ang mga hugot natin ngayong linggo na naganap na baha dulot ng mga bagyo at tabagat. Parang old post na yata ito, pero dahil nga ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo, inanod uli ng baha papunta sa internet. What can you say? Ayan, ito. Ano masasabi niyo dito sa video, sa picture na ito, At kawawa naman, nakalagay pa yung pangalan
ng mga malapitan. In fairness, madali silang malapitan na mahirap lang hanapin. Pero pag nahanap mo, malalapitan mo naman. But this is actually a perfect example of what we're talking about. Ito naman ang nabunot mula sa Kolumpit, may pa-crowdsource pa si Mayor. Ayan. May pa-contest. I-ayuda daw. Nakita nyo yan, mag-selfie kasama ang pamilya. Ayan, abangan at tumutok sa ating live mamayang gabi, di ba? Mahusay din itong style ni Mayor Lem, di ba? Isang pamilya sa pagbangon. Kanya-kanya nga naman silang kanya-kanya silang taktika at ploy. And of course, ang pinag-uusapang hirit ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, sabi niya, anong kinalaman ng ano ba yun? Hindi natin kinukompleto na politiko na mag-flood control siya. DPWH ba sila? Ayan. Alam mo, Attorney Luke, anong masasabi mo sa mga nasaksihan mong pictures dito? talaga magkaibigan kang dalawa, no? Yung hindi kinumpletong Salita. salita. Ano? Yan din ang aking sasabihin. Oh, yun din. Ano yung sasabihin mo? Sensor. blip. Blip. Ako pwede ko kompletohin, pero bawal. Attorney, Ma'am Malu, kasi para kayong abogado magsalita, mas magaling pa kayo sa akin. Hindi, Papa-attorney ako kunyari sa'yo. lang yan, oh. Ma'am Malu, honestly, ano sa tingin mo dito sa tatlong pictures na nakita mo? Ano ang nababasa mo dito? Anong reflection nito sa ating kultura at politika? Alam mo, wala kasing... Yung una kasing larawan, dapat wag nang ilagay ang pangalan. Ilagay mo na lang, this is where your taxes Money, go, no? Yung pangalawa, sobra naman panloloko na yun sa tao. Alam, ang Kalumpit parating binabaha. Kaya para ka magkaroon ng game na ganyan, kunan ng larawan habang nasa bahay na may baha. Hindi ba yung pang-insulto na sa tao? Di ba? Dapat kasi marunong ka mag-empathize, lalo na yung ganitong panahon. Yung pangatlo, yung blip, blip na rin ako. Oo. Kasi yung huling nagsabi niya, natanggalan ng lisensya, si Larry Gadon, kaya di natin pwedeng sabihin niya. Mami Cho, sa tingin mo, paano nga ba natin mariresolve talaga yung problema natin dito sa baha? Ito ba, should it fall squarely on the shoulders of the President? Or this is actually a systemic problem that would require pulling together of resources? Kailangan mo kasi ngayon mag-micromanage. Di ba in the past, pinupulaan natin mga presidenteng nag-micromanage. Pero this big kind of problem, kailangan talaga mag-micromanage si Presidente para ipakita niya na talagang gusto niyang isolve tong once and for all tong flooding problem. Pero itong picture na to, ang unang pumasok sa isip ko, si Pasig Mayor Vico Soto. Kasi lahat ng kanyang project, walang picture niya. Basta Pasig lang nakalagay. Ganon dapat ang lahat ng mga LGUs at lahat ng politiko natin. Walang kasi hindi naman na pera yan eh. Pero ang taong bayan yan eh. Mami Cho, kung eligible na si Vico para tumakbong presidente, endorse mo ba? Nagsalita na siya, hindi daw siya tatakbo sa 2028. Hindi pa siya pwede, Oo sa nga susunod pa siya. Kung pwede na. Kung taga-Pasig ako, boboto ko siya ulit. Hindi, kung tatakbong presidente. Pag-isipan pa natin. Ayaw mo Gagalit ang, magagalit netizen papayag sa'yo, ako Mami sa Cho. kanya, Sige siguro ka. training muna siya, Vice President, mga training. Di ba, dapat para si Joseph Estrada, nagsimula sa mayor, tapos naging Vice President, Senator, Vice President, naging President until he was... Ano nangyari nung naging presidente? na-shortcut naman na impeachment, buti nga dito, hindi pa nasimulan eh. Oy, pero Mami Cho, sa lahat ng presidente, paborito ko si Erap. Sorry, alam niyo kung bakit? Kasi tandaan niyo, sa lahat ng presidente, si Erap lang ang totoong may conviction. Di ba? Hoy, favorite joke na yan ha. We are men of conviction. Conviction. Attorney Luke, tanong ko lang, may SONA tayo sa Lunes. At of course, sa gitna ng kalamidad. Ano ang mga inaasahan mong dapat sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat niyang sasabihin pero feeling mo medyo nag-aalangan siya? Dapat ang measure ng development ay hindi yung kung paano yumaman ng mga bilyonaryo. Ang measure talaga ng tunay na pag-unlad ay kung naiangat mo ba ang buhay ng manggagawa, ng mga maralita, ng mga magsasaka. Hindi yan na-measure sa GDP, GNP. Yan ay na-measure sa kapag ang sahod ba nakabubuhay, ang mga magsasaka ba ay may lupang sinasaka, ang mga maralita ba ay may mga pabahay. Kapag hindi gano'n ang iyong SONA, kaparehas lang din yan ng mga SONA ng mga nagdaang administrasyon na lahat naman na sinasabi lang, lahat nila nire-report nila magagandang figure pero hindi nagtatranslate
sa pagsugpo sa ating kahirapan. Curious lang ako, sa lahat ng mga naging SONA, na lahat ng mga naging Pangulo, kayo nilang pinakapalpak para sa'yo? Ang pinakapalpak, lahat sila palpak eh. Siguro ang pinakasona na pinakamaganda siguro kung si Andres Bonifacio, yung unang Pangulo lang siguro ang nagsona. Gusto ko sasabihin ni Attorney Ma'am Luke, Mamichu. yung bilyonaryo. Dapat mas maraming bilyonaryo. Wala nang Eh, mahirap. maubos naman ang resources ng buong mundo noon. 'Di ba? You know, we only Hindi, need para lang dream. Yeah, we only Dreamer. we only need yung enough lang para mabuhay. Yeah. Hindi natin kailangan na ang yaman ay minomonopolya ng mga iilang nasa tuktok na less than 1% lang. Ang problema sa ating Malacanang sa presidente natin, meron siyang mga cabinet na midnight cabinet na mga tycoons at doon siya nakikinig. Yun. Kaya nga hindi na ipasa ang 200 pisong dagdag sahod dahil nakikinig siya doon eh. Pero 50 pesos lang binigay sa NCR. I-disabuse ko lang kayo, hindi madaling maging bilyonaryo kasi hindi mo na-enjoy buhay mo. Ako kasi pag nagpunta ako sa Boracay, na-enjoy ko yung scenery, hindi naman ako mayaman. Si Senator Cynthia Villar kaya hindi niya na-enjoy yung scenery pag nagpunta siya sa Boracay. Alam niyo ako bakit? Maraming security. Hindi po. Ano? Paano nakatutok sa bakanting lote? Joke lang yan, Ma'am Cynthia, joke yan. Ma'am Malu, seryoso, tingnan mo yung picture natin dito ni BBM. Ano masasabi mo dyan? Anong inaasahan mo sasabihin niya sa SONA? Talagang papawisan siya pag humarap sa Nakasauna? Fort Sona, di ba? Sauna. Oo, talagang papawisan. Ma'am, medyo slow ka, Ma'am Chua. Hindi. Natitina ko yung sa babaw lang. Hindi. Pero ako, siguro gawin ko na lang simple. Saan mo dadalhin ang bayan sa susunod na 3 taon? Ayun, oo. Yun lang. Tingin mo Kasi- ba magiging lame duck na si President Marcos itong uling 3 Sa years? resulta ng election, oo. Sa resulta ng mga post-election activities niya, oo, lalo na itong kay Trump. Sa resulta ng pagtingin sa bagyo, oo. Pero ako willing kong itabihan eh. Magkaroon lang ng maayos na roadmap, saan mo dadalhin? Kasi kung walang planong ganon, wag na tayo magsona. Pero Mami Chu, in fairness, hindi ba? Tumaas uli yung approval rating ng Pangulo. Anong sa tingin mo indication nito? Mas marami siyang wishlist pa. Kasi yung sa wishlist niya sa SONA last year, marami hindi na nagawa eh. Kaya dapat mag-select lang siya talagang realistic na magagawa within the 3 years of this present Congress, 20th Congress. Huwag masyadong high grandeur, di ba? Hindi masyadong... Yung makatotohanan, down to earth yung mga bills dapat. Katulad na sinasabi niya, living Yung wage. basic, oo, living wage. Yung, Agree kasi ako tagal doon. na walang legislated wage eh. Kaya kailangan ma-adjust yan to present realities. Tapos yung presyo ng bilihin. Kasi Hindi naman kahit na- mo in-increase yung yung wage, kung ang presyo ng bilihin, law of supply and demand. Hindi man naman re-repeal ang law of supply and Oo, pero demand. dapat damihan mo yung supply para makontrol yung presyo. Productivity ang Pero kung kailangan yung supply dyan. puros... Attorney rin. Productivity ang kailangan natin, mga bills na magpo-produce ng more income, more jobs for our people. Gumalaw yung For the- ekonomiya. Di ba? Attorney Luke. Attorney Lee, kung si Calyode ang naging presidente, nanalo siya noon, sa tingin mo, anong sitwasyon ngayon? Sinabi ni Calyode, labor first policy. Bakit? Hindi naman ibig sabihin na labor first policy ay labor lang. Because we know that if we address the needs of those who are at the bottom, aangat ang lahat. Kapag i-address mo needs nung nasa tuktok, sila lang yon. Yung Pero rising kapag sa tide. bottom ang i-address mo, aangat lahat. Okay, ang huling mensahe na lang po, Ma'am Malu, mabilis lang po. Abangan natin ang SONA. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba at tingnan natin kung talaga makakaapekto sa atin, sa bawat Pilipino. Attorney Luke? Gusto ko lang siguro komenta na although ang show na ito is made na medyo in good taste, that it's about si kanino kakakampi, parang boxing match. Ang gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi tayo tagataya, tayo ay active agents nung nangyayari sa ating lipunan. Imbis na titingnan natin, nakakampi lang tayo dito sa paksyon na ito o sa ganitong paksyon, dapat kampihan natin ang ating sarili. At kapag kinampihan natin ang sarili natin, makikita natin na, itong dalawang to ay hindi para sa atin. Mas marami silang pinagkakaparehoan. Pagdating sa mga pulisiya, sa mga manggagawa, pareha silang pa-okay sa mababang sweldo, pareha silang para sa mga dynasty, pareha silang para sa mga bilyonaryo, kontra manggagawa, kontra magsasaka, na dapat ang side ay side ng masang Pilipino at side ng mga dinastiya at parehas dapat natin silang i-reject. Both si Marcos at saka si Duterte. Mami Chu, ano po ang mensahe natin sa ating pong mga kababayan? Alam mo, swerte si Pangulong Marcos kasi sa Monday SONA, nagkaroon ng Supreme Court ruling ngayong Biyernes. Hindi masyado mapopokus sa kanya atake.
Kasama na niya si Chief Justice Gesmundo and 14 others. Ano lang siya, 13 ang nagboto. 13 other Supreme Court justices ang babanatan, aatakihin. I bet you, nakahinga ng maluwag. Sigh of relief kay Pangulong Marcos yan. Mami Chong, may nagpapatanong, ano ka daw po ba? Ka-Pink, DDS o maka-BBM? Ay, sa tama ako. Yun. Hindi sa mali. Ba't mo kakampi na mali? Sa tama lang. Ayan, at tama po na maging lagi kayong nandito dahil kayo ang voice of reason. So isang oras na naman tayong nagbatuan ng opinyon na sana ay nabigyan kayo ng sarili ninyong pananaw sa politika at sa mundo at higit sa lahat sa buhay nyo. Kaya kung maniniwala kayo sa amin, bahala na kayo. Ang mahalaga ay pinanggagalingan ng katotohanan ang inyong mga sasabihin. Dahil kasali kayo lagi sa usapan dito. See you again, araw-araw dito sa Billionaire News Channel, ang pinakamahusay na news channel ngayon Most sa trusted Pilipinas. daw. Most At para trusted. sa fresh episode, Kita Kids tuwing Biyernes ng gabi, ito po ang inyong host, walang iba kundi si Ed Chico. Maraming salamat po. Nice.